Wala ka nang magawa, di ba, kundi tumabi. Gayon din ang mga minana niyang problema mula sa Administrasyong Arroyo. Kabilang dito ang iniwang utang daw ng NFA na mabilis na umakyat sa 176.8 billion pesos noong 2010 at mga di umano'y nalimas na pondo ng PCSO. Ipinasa po sa atin ang isang tahanan, lumulundo ang kisame at bitak-bitak ang mga pader. Pero sa kabila nito, marami naman daw nagawa ang kanyang administrasyon. Tulad ng paghanda ng pabahay para sa may 21,000 pamilya ng mga sundalo at pulis sa bansa. May 4,000 na raw ang naipamahagi at tuloy-tuloy ito ngayong taon. 2 milyon naman ang nabigyan ng conditional cash transfer o perang subsidy sa mga mahihirap at nakapagpatayo raw ng mga kalsadang mag-uugnay sa masakahan patungo sa mga pamilihan na pinakikinabangan ng mahigit 200,000 magsasaka. Ang lumubong produksyon ng bigas, pumupuno na raw sa kalahati ng rice supply sa bansa, kaya naman tiwala ang Pangulo na sa 2013 hindi na tayo mag-i-import ng bigas. Ang mga programa ng pamahalaan natugunan daw kahit hindi nagtaas ng buwis dahil sa kampanya laban sa katiwalian. Pabahay, bigas, seguridad, pasahod, kalsada, pantawid pasada at salbabida para sa mga kababayan nating nilulunod ng kahirapan. Iyan po ang pagbabagong inaani natin ngayon. Lahat ng ito dahil daw sa iniwan niyang pangako sa mga Pilipino. Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. Na hindi raw nagbabago. Kayo pa rin ang boss ko. Para sa unang balita, Claire Delfin reporting. Ilang militanteng grupo sinabayan po ng kilos protesta ang unang taon sa panunungkulan ni Pangulong Noynoy Aquino. Mas mababa pa raw sa 0 ang grado nila kay Pinoy. Darito ang report ni Cesar Apolinario. Sa opisina ng Department of Labor and Employment, ibinuhos ng mga miyembro ng Kilusang Mayo 1 ang kanila raw pagkadismaya sa isang taong panunungkulan ni Pangulong Noynoy Aquino. Nasa na raw ang matagal nang hinihinging 125 pesos across the board wage hike ng mga manggagawa. Pero imbes na sagot, itinaboy lang ng mga pulis ang mga rallyista. Dumiretso ang grupo sa Mindiola kung saan kasama naman nilang nagprotesta ang iba pang militanteng grupo. Kabilang dyan ang grupong ACT o Alliance of Concerned Teachers. Nag-alaguro rin sila sa kalsada at binigyan ng Pangulo ng lagpak na grado. Malala pa raw ang lagay ng edukasyon sa bansa sa administrasyong ito dahil ikinasa ang Universal Kindergarten Program. Kahit di pa natutugunan ang mga dati ng problema sa edukasyon. Pero ang partido na manggagawa, mas mababa pa sa 0 ang grado sa Pangulo. Negative ang aming score kay Pinoy. Makakabawi lang siya kung bukas na bukas ay idedeklara niya ang moratorium sa demolisyon. Pipirmahan niya ang isang universal healthcare para sa lahat ng walang kondisyones. At ang laban sign na minanang naging simbolo ng Pangulo mula sa inang si dating Pangulong Corazon Aquino, ibinabandera ng ilan bilang loser sign o talunan. Ano ba itong Pilipinas natin? Ito ba talaga ay kasama ang mamamayan? O baka naman Pilipinas lang ng iilan? Pilipinas ng mga kabarkada, kaibigan, mga kabarilan at mga kapartido. Dahil hindi po namin nakikita na meron talagang programa para sa pagbabago. Sa isang payag, sinabi ng palasyo na may ilang leader na raw ng mga civil society groups ang kinausap ng ilang miyembro ng gabinete. Makakarating raw sa Pangulo ang kanilang hinaing. Pero wala pa namang direktang tugon sa idinulog ng ibang grupo. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Samantala, mahigpit na pagpapatupad ng speed limit sa South Luzon Expressway sisimula na ngayong araw. Ang mga mahuhuling sobrang bilis o sobrang bagal na motorista, kukumpiskahin ang lisensya, pagmumultahin pa. May live report si Trisha Zafra. Trisha? Rhea, matagal na may ipinatutupad na speed limit sa South Luzon Expressway pero ngayong araw, simula alas 7 ngayong umaga, mag-aarmas na ng speed guns at manghuhuli na yung mga taga-SLEX na mga pasaway na lalabag sa speed limits. 100 kilometers per hour ang itinakdang maximum speed limit sa expressway mula Alabang Viaduct hanggang Santo Tomas, Batangas. Hindi na dapat bumilis pa rito. Bawal ding magbagal ng mababa pa sa 60 kilometers per hour. Ang mga mahuhuling lalabag dito magmumulta.
1,500 pesos para sa mga mahuhuling mabilis pa sa 100 kilometers per hour ang takbo. 500 pesos naman ang multa sa mga bababa sa 60 kph ang maneho. Kukumpiskahin din ng lisensya at tutubusin ito sa LTO. Padadaluhin din sa seminar ang mga mahuhuli para paalalahanan muli ng traffic rules. Ayon sa SLEX, layo nitong maiwasan ang mga aksidente sa expressway. Sa ganda raw kasi ng kalsada ngayon, maraming nasasarapang magmaneho at napapabilis. Sa 3 motoristang tinanong namin sa SLEX kanina, 2 ang solve dito at isa naman ang hindi pabor. Okay lang sa aming mga driver. Bakit po, sir? Yun naman siguro tamang speed. Kasi pagka yung sobrang bilis minsan, tapos yung ibang mga may mga loko na yung pagka yung sobrang bilis. Pagtas biglang may titigre sa harap, nag-break ng bigla. Ganon. Nagkakaroon yan ng cause ng mga accidents pag sobrang bilis na. Let's say over 100. Ganon. Hindi rin ang pabor doon. So sa tingin niyo po, ilan dapat yung speed limit sa SLEX, sir? Mga 120 hanggang 140. Bakit po ganun ka bilis sa tingin niyo dapat? Kasi pagka papunta ko sa airport, minsan may traffic, kailangan ko magpabilis, kaya hindi ako pabor doon sa 100. Rhea, bago mag-alas 7 ngayong umaga, pupwesto na sa SLEX yung mga may hawak ng speed guns para ma-detect kung sino yung mga nag-speeding o yung mga sobrang bagal magpatakbo ng kanilang mga sasakyan. Hindi natin sasabihin kung saan pupwesto yung mga yan, pero initially 2 raw ang speed guns na gagamitin ng SLEX. Yan ay para masiguro na yung mga motorista natin hindi maiiwasan yung mga speed guns na yan at masigurong sa buong biyahe nila sa expressway magiging maingat sila at masunurin sa mga itinakdang speed limits. Yung mga sasakyan sasakyang southbound o papunta sa katimugang Luzon na lalabag sa speed limits i-intercept sa Calamba Toll Plaza. Yun namang northbound vehicles na humahuhuling lalabag sa speed limits ay i-intercept o huhulihin dun sa mga exits na kanilang papasukan na makikita naman sa monitor nitong control center ng SLEX. Sa mga oras na ito, banayad pa naman yung daloy ng trapiko sa expressway at sa buong magdamag wala namang naitalang aksidente. At yan muna ang latest mula rito. Balik sa Rhea. Maraming salamat, Trisha Zafra, nagulat live mula sa SLEX. Kapapasok lang na balita, barilan sa pagitan ng mga pulis at mga armadong suspect sa panloob sa isang bus terminal sa Calamba, Laguna, nagresulta sa 4 patay. Para sa detalye, may report si Jan Consulta. Jan? Igan, 4 nga ang patay sa nangyaring enkwentro sa pagitan ng pinagsanib na puwersa ng Regional Special Operations Group o RSOG, Calamba PNP at Special Task Group at mga armadong kalalakihan sa barangay Sainsin, Calamba, Laguna ngayong madaling araw. Ayon sa mga otoridad, nilooban ng mga suspect ang isang bus terminal sa barangay Turbina, Calamba, Laguna kung saan tinangay nila ang baril ng gwardya at cellphone naman ng isang vendor sa lugar. Minuto lang ang lumipas at naharang ng blocking force ng mga otoridad ang papatakas ng mga suspect at sinundan ng higit kumulang 5 minutong palitan ng putok. Nabawi ng mga otoridad sa mga di pa kilalang mga suspect ang 5 armas na kinabibilangan ng isang caliber 22, 3 38 caliber at isang kalibre 45. Ayon kay Police Senior Superintendent Gilbert Cruz, Provincial Director ng Laguna PNP, hinihinalang mga miyembro ng Waray-Waray Group ang mga napatay na suspect na bukod sa involved sa robbery hold-up ay pinaniniwala ang involved din sa hijacking ng mga truck sa Calabarzon area. Iniyak naman ang Chief of Police ng Calamba na si Police Chief Inspector Pernito na tuloy-tuloy ang kanilang magiging follow-up operation para maaresto ang iba pang posibleng kasama ng grupo. At yan muna linis mula pa rin dito sa Calamba, Laguna. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Jan Consulta. Samantala, nagbigay na po ng pahayag si Justice Secretary Laila De Lima laban sa mga buwelta ng company Hubert Webb kaugnay ng re-investigation ng kaso ng Visconde Massacre. Ayon kay De Lima, hindi makatarungan at hindi tama ang mga paratang na nangangampanya siya at binabaliktad niya ang batas. May karapatan daw ang pamilya Webb at mga abogado nito na ipa-contempt o maghain ng disbarment case laban sa kanya. Pero hindi tama na maglabas sila ng umano'y mga malisyosong akusasyon. Handa rin daw ang kalihim na harapin ng disbarment o anumang kasong isasampa laban sa kanya. Si Secretary De Lima ay kasalukuyang nasa bansang Germany para sa isang official business. Magnitude 5.4 na lindol sa Japan,
Siyam ang sugatan. Lady Gaga hinirang na this generation's queen of pop ng isang magazine. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.